Hindi pa, kasi ayaw ko sabihing personal ito at may ginigipit, may tinitingnan, may tinititigan. Ito'y pangkalahatan na pagdinig kaugnay sa mga natitenggang mga may exploration permit at MPSA na hindi gumagalaw. Wala tuloy pa kinabang ang sangbayanan. Wala tuloy pa kinabang ang Pilipino. So what's wrong with that, sir? Lumabas kanina, iba't ibang dahilan. Kaso daw na hindi naman natin alam kung covered talaga yung buong mining area. Fortuitous event daw na wala naman sa batas. Discretion always equals corruption para sa akin. Kaya hiniling ko sa DNR, tanggalin yung areas of discretion kaugnay nito. Dapat denumero ito. Kung hindi ka tumupad sa pinagkasundo ang dapat mong gawin sa loob ng takdang panahon, dapat tanggalin at kanselahin na yung exploration permit o yung MPSA sa'yo. Sino ka man, ano man ang pangalan mo, ano man ang apelido mo o kumpanyang kinabibilangan mo. Sa simpleng dahilan, nasa top 10 na may pinakamaraming mineral deposit ang Pilipinas sa buong mundo. Tayo'y mayamang bansang nagpapanggap na mahirap. Tama ang direksyon ng DNR Secretary Loy Sagat ni Pangulong Marcos na itaas ang kontribusyon ng mining mula 0.7%, wala pang 1% na kahit 2% man lamang ng GDP. Ang ibang bansa, malayong mataas, 13, 14, 18% ng GDP. Yun nasa top 10 na richest mineral countries in the world. Bakit tayo ay nasa 0.5% lang, sobrang ng konti? Sir, ang nakikita natin problema, yung mga companies nag-a-apply, wala naman silang... Nag-a-apply, tinatrato bilang pribadong pagmamayari nila, uupuan lang, ihintayin tumaas, bebenta sa kung sino talagang interesado pagdating ng 10, 20 taon. Pues sorry, hindi nila pribadong pagmamayari yan. That is owned by the state. Under the Constitution, all mineral deposits are owned by the state. They are mere contractors. Any EP or MPSA grantee or licensee are mere contractors of the state over an asset that is owned by the state. Pwede bang subcon yung MPSA at EP? Pinapayagan daw ng DNR ito sa mga nagdaang panahon na i-transfer ng ganun-ganun na lamang. Ba't ka pa duman sa butas ng karayom para mag-apply at mag-grantan? Pwede mo naman palang ipasa at ibenta sa iba. Hindi rin dapat pinapayagan ng DNR yan. Kung hindi niya na kayang i-explore, hindi niya kayang i-process yung minerals, bitawan niya o bawiin sa kanya ng gobyerno at ang panukala ko nga kanina, i-bid out ito ng gobyerno para kumita pa ang gobyerno maliban sa share natin sa minerals na pwedeng iproseso at mamina. Kailangan ng may batas na gagawin. Hindi kinakailangan. Actually, by mere regulation, this can be done. Lahat ng pinag-usapan namin kanina, regulasyon lamang at hindi kailangan ng batas. Pwede ito magawa sa pamamagitan ng Department Administrative Order, sa pamamagitan ng Memorandum Circular. O yun lang ang pag-usapan natin, di ba? Ay. SB, sorry, balik lang po ako on mining. Yes. Ilang years? Thank you. Ilang years na po yung pinapropose ng Senate on the extension ng Orban, sir? Extension ng? Orban po. Yung 5 years. Wala pa. Sa ngayon ay nakatalagayan sa 5 years. Ngayon, ang pinag-usapan kanina, pwede yang humaba ng 7, 8, 10 years. Pwedeng 5 years pa rin, pero subject to extension ng DNR, ng FIRB o ng DTI, or pwedeng by mineral din. Kung by mineral, ibig sabihin, gold, nickel, iron, copper, depende rin sa ganun. Bukas ako kaugnay sa bagay niyan. Sir, on the bi-mineral po, ano po yung basis of the extension po? Kasi ang gold may processing na rito. So, yung ban pwedeng immediate pagdating sa gold. Ang copper meron na, pero hindi pa kompleto yung proseso. Nickel, wala pa. Iron ore, wala. So, depende sa mineral, yung period na pwede nating bigay. Yun ang sinasabi kong bukas kami sa bagay na yan.